ipabatid lamang natin ang kasaysayan ng pelikulang Pilipino, maaaring makita natin na may nauna na independent filmmakers. It's more of economy. Kasi Filipinos love to watch movies. But they cannot afford it anymore. Naging bahagi na ng kulturang Pinoy ang manood ng pelikula. Tila hindi maiwasan ng isang tagahanga ang manood nito, lalo na kung pinagbibidahan ito ng mga manining na mga bituin, may malaking produksyon, may magandang storya, nakakanikayat at malakas ang hatak sa masa. Tama ka dyan. Kahit magpahanggang sa ngayon, meron pa rin naman tumatangkilik sa pelikulang Pilipino at syempre, ang pagkakaroon naman ng mga puwang ng independent films o mas kilala sa mga indie films. Isang talakayan ng independent films o mas kilala sa indie films, balikan muna natin ang kasaysayan ng pelikulang Pilipino at kailan nga ba ito nagsimulang tawaging pelikulang Pilipino. Isa ang pelikula sa mga pinakabatang sining sa Pilipinas. Ngunit mahaba na ang nilakbay nito na hanggang sa ngayon ay may tuturing na pinakatanyag sa lahat ng anyo ng sining. Malalim na talakayin yung issue ng industriya ng pelikulang Pilipino. No? Ginugunita natin ngayong taon, 2007, ang 110 taon ng pagdating ng pelikula sa Pilipinas, 1897 to 2007. Ngunit ilan lamang siguro ang nakakaalala nito. Sinasabing nagsimula ang gumawa ng pelikula ang mga Pilipino noong taong 1919. Subalit, mahalaga na malaman na ang pagdating ng pelikula sa Pilipinas ay nagsimula sa pangunguna ng mga banyagang namumuhunan. Sina Liebman at Peritz, dalawang namumuhunan na Swiss, ang nagpakilala ng pelikula sa Maynila noong ika-29 na Agosto, 1877. Napakalaking katanungan ang issue ng pagka-Pilipino ng industriya na ito. Nang dumating ang pelikula, alalahanin natin na 1897 yan. Sino ang Pilipino noon? Ang Pilipino noon ay ang mga Kastilang ipinanganak sa Pilipinas. Sino ang Pilipino? Tayo na ba? Nakatulad natin, mga pango ang mga ilong natin, mga may itim ang mga kulay natin. So, Pilipino na ba ang tawag doon sa pelikulang ito? At may industriya na ba? Ang unang pelikula na natunghayan sa Pilipinas ay isang dokumentaryo na nagpakita ng mga pangyayari at mga kalamidad sa Europa. Ngunit noong mga panahong ito, ang mga Pilipino ay humihingi ng pag-aklas laban sa kolonyal na pamamahala ng Espanya at ito ang tinaguri ang unang yugto ng kasaysayan ng pelikula sa bansa. Pelikula na dumating dito ay unang-una hindi natin natawag na Pilipino talaga. Panahon ito ng kolonyalismo pa. Nasa ilalim pa tayo ng mga Kastila. 1897. Noong 1898, alam naman natin hindi naman tayo nagkaroon ng kasarinlan. Dahil ang nangyari dito, 1898, ninakaw naman ng Amerikano ang ating pinagdiwang na kasarinlan. Noong 1898 ni Emilio Aguinaldo. By 1899, meron tayong Phil-American War. So, pagdating doon nga bali, hindi pa rin buo ang pagka-Pilipino ng industriya na ito. At hindi pa siya industriya. Ito ay napailalim na naman sa isang kolonyal na puwersa, katulad ng Amerikano. Ang unang Pilipino na gumawa ng pelikula ay isang photographer na nagbenta ng kanyang photo studio para makagawa ng pelikula. Siya ay si Jose Nepomuceno na gumawa ng Dalagang Bukid. Sino itong si Jose Nepomuceno? Aba siya ang may-ari ng isang bloke ng
kalupaan, dyan sa may malapit sa Esponta. Mayaman yan, elitista yan. Ang tinatagurian natin na ama ng Tagalog movies, at sabi na rin natin, ama ng pelikulang Pilipino. Wala pang salitaan noon silent film pa ang pelikula. Habang ipinalalabas ito, dahilan nga na ang mga pelikula noon ay walang salitaan, ay sinasabayan ng nooy mga awit at aktres na si Atang de la Rama. Hindi yun ang kapanganakan ng Tagalog o Filipino movies, kundi ang dapat na tagurian natin, ang kapanganakan nito ay 1917. Kung kailan itinayo ni Don Jose Nepomuceno ang kanyang studio na tinatawag na Malayan Movies. Itinayo ni Don Jose Nepomuceno ang Malayan Movies noong 1917 na naging simula ng industriya ng pelikulang Tagalog. Ngunit dahilan na rin ng pagkakailalim sa pamahalang Amerikano, hawak ng Hollywood ang paggawa ng pelikula na naging halimbawa sa lokal na industriya ng pelikula.